Jo! Wait lang si Daddy Teban. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo sa last vlog ko, hindi kami nagkikita ni Daddy Teban, Monday to Friday. Nagkikita man kami, very, very saglit lang talaga. So, lagi kaming, chatmate. Lagi kaming nagte-text, di ba sa kayong tatlo. Inaano niya kasi, nagtatanong siya, kaninang hinatid namin si Zoe sa school, kaming dalawa ni Kenneth, kasi nga, umuulan. Dali, ayusin natin ang ating pa-headman for today. Kasi idol ko si Mariel. Si Mariel Padilla. Yung asawa ni Robin Padilla. Padilla na ba yung apelido niya? Basta yun. Ayun nga, namumusta nga si Daddy kasi nga kaninang hinatid namin si Zoe, umuulan. Kaninang mga 8 o'clock ng umaga yun. Ano na dito, alas 10 ng umaga. Dito na nga lang kami nag-uusap ni Daddy. Yan, in-update ko siya na hindi naman kami masyadong nabasa kanina. Kasi nga kasama ko si Ken, hinatid si Zoe sa school. Ang Kenneth ay tulog. Tulog na tulog pa. Ilagay ko lang itong mga to sa dishwasher para makaluto na tayo ng lunch. Habang ang ate Zoe ay nasa school at ang Kenneth ay tulog, sasamantalahin ko na. Kasi pag hindi ko yun sinamantalan ako, wala na naman mangyayari dito sa bahay. At sakto habang umiikot yung aking labada, nag-load din ako ng labada ko. Para tayo for today's vlog. Talagang multitasking. Mga nanay naman talaga tayo. Magaling tayong mag-multitask, di ba? Pasensya na po sa aking sari-sari store. Hindi ko pa naaayos. Itong ating pantry, hindi pa na aayos din. Sabi ko nga sa last vlog ko sa inyo, Saturday, Sunday lang talaga kami nagkakaroon ng oras ni Daddy. Kaya hindi rin namin yan mabigyan ng oras. Pero yan, pipinturahan pa. Katapos pinturahan, na yan, okay na. Linisin lang ng konti. Para mailipat ko yung mga yan, doon nga sa pantry, lahat ng mga ito doon sa pantry. Para malinis tignan ng kusina. May limited time lang ako kasi mamayang konti niyan. Sunduin ko lang Ate Zoe. Hanggang 12 o'clock lang sa school today. Dapat makaluto ako before 12 para kauwi niya, makakain siya. Kasi sa school, lang naman ang kinakain niya. Prutas-prutas, tinapay. Ayoko yung hindi siya nagla-lunch ng mabigat. Ngayong week na to, panghapon ang aking trabaho. Ang lulutuin ko, magluluto lang naman ako ng pansit. At saka lumpia pala. Magluto din ako ng lumpia. Para tuloy may birthday. Lumpia. Start na tayo magluto ng ating lunch. Ito na ang aking mga gulay. Ayan na sila lahat. Unahin ko siguro yung lumpia. Kasi niluluto ko muna yung lumpia. Yung sa loob niya, bago ko siya niro-roll, tapos pinapalamig. Kasi para kapag pipirituhin, mabilis na. Hindi na hintay na maluto pa yung loob. At least luto na. Super easy. Super easy ng lumpia na to. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, for sure na subaybayan nyo to. Kasi ito lang ang easiest way para makagawa ng lumpia. Kung nandito ka sa Netherlands, ayan, pwede mo itong gayahin. Super easy ng recipe. So, ang ingredients ay 5 lang. Bawang sibuyas, yung ground meat mo. Yung ground meat na ginagamit ko, yung half-half lagi. Kasi dito walang yung pork lang, ground pork lang, wala. Wala kang makita sa supermarket. Siguro sa butcher. Oo, sa butcher lang, mag-order ka ng ground pork lang. Pero so far, nakailang supermarket na ako, wala yung pork lang, wala talaga. Kasi mas gusto ko yun yung medyo may taba-taba ng konti na ground pork. Meron sila ito nga, half na pork, half na beef. Meron silang ground beef, pero pork wala. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ito, yung fine soup Groenten. Ginagamit ito sa vegetable soup nila.
Pero ginagamit ko siya pang lumpia kasi super easy niya. Hindi ka na magkakat, hindi ka na magbabalat pa, and everything. Super bilis ng pagluluto. Meron siyang carrots, fry. Ano yung fry? Yung malaking dahon ng sibuyas na gano'n. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Sa Kapampangan kasi ano yun sang. Yung mataba siyang ganyan, tapos dahon ng sibuyas. Anyway, yun nga. Meron din siyang cauliflower at saka celery. Ayan, kompleto na. Kung gusto mo pang dagdagan ng ibang gulay, pwede rin. Pero ako, ito lang talaga. Dalawa ang gamit ko sa 1 kilo ng kalahating beef at saka pork. Tapos, yung pang-roll, yung gamit ko, yung square. Ayan, mabibili ito sa mga supermarket dito. Tapos, nilalagyan ko ng beef cube. Pwede rin ang vegetable cube, ganyan, any buyon. Buyon tawag namin dito. Buyon na meron ka dyan sa bahay. Kung meron kang magic sarap, pwede rin. Or kung ayaw mo, salt and pepper na lang. Si Zoe kasi, favorite ang lumpia. As in, talaga. Kahit everyday na maglumpia siya, naku. Bet na bet niya yan. Ganun lang ako mag-ano ng bawang para mabilis. Dati ko lang sa gitna, tapos pukpukin. Tapos, oh, voila! Sumama. It's a prank. Ayan, ganun na siya. Usually, sumasama naman sila, natatanggal, pero ngayon hindi. Naku, pinahiya ako ng bawang na ito Ganyan. Kasi gagamitin ko din yung kalahati sa pansit, kaya marami ang inano ko. Mas gusto ko yung mabawang. Hindi ko alam sa inyo, mga Jo, pero gusto ko talaga yung maraming bawang sa food. First time ko yata ito na cooking show. Dito sa kusina na magulo. Magulo pa rin ang kusina namin. So, please don't judge po. Magulo talaga. Pero, magkakaroon din ako ng oras para ayusin yan. Pero for now, ano muna, tiis-tiis muna sa kalat. Ano ba yan ang bawang na ito? Hindi ko natanggal lahat. Saglit lang. Napalpak naman ako sa aking cooking show. Please don't mind nakalat po sa likod. Kasi yung mga Tupperware, yung mga plastic na mga plato, yung gamit ni Zoe, yung plastic, yung mga binili namin sa IKEA, hindi ko yan pinapasok sa dishwasher nga. Kasi nga, nangangamoy sila. Ayoko nang nangangamoy yung Next time sa sahod, bibilan ko na lang siya ng ibang plato. Ayoko na ng yung sa IKEA, yung medyo plastic. Ano ba yan ang ginawa ko sa buhay ko? Pinahirapan ko naman ang buhay ko masyado. Ano ba yan? Lutuin muna natin ang ating palaman para sa ating lumpia. Napakasimple lang talaga nito. Kung nandito talaga kayo sa Netherlands, super duper easy niyang iluto. Hindi kayo ma-stress. Bawang at sibuyas. Hatiin ko to kasi gagamitin ko sa pansit yung kalahati. Igisa lang ang inyong meat. Mabilis lang naman siyang lutuin. Ito kasi ang isa sa mga pinaka-easy gawin. At saka maano mo sila, malagay mo sila sa freezer. Ma-store mo talaga sila ng matagal. Kasi nga si Ate Zoe, sabi ko nga kanina, favorite niya ang lumpia. Kaya, every now and then, nagka-crave siya ng lumpia. Ayan eh. At least kahit papano, meron akong mahugot sa freezer. Oh. May papel pa. Dagdag lasa. Mabayan. Igisa lang ninyo ang inyong meat. Pero minsan, dinadagdagan ko to ng spinach. Mas, siya, healthier siya, kumbaga, kung dagdagan nyo siya ng spinach. Or, kung walang spinach, yung malunggay, isama nyo sa gulay. Mas yan, healthy. Once na brown na ang ating meat, as you can see, pwede na tayong maglagay ng gulay. Maglagay ako spinach. Meron pala akong spinach sa ref. Ayan. Ano na ito? Khevasan. Ibig sabihin, nahugas na. Lagyan ko lang ng konti. Oh, imagine mo.
Lumpia pero may spinach. Naku. Kasi mahirap pakainin ng gulay si Daddy Teban. Kaya dapat every now and then nag-iimbento ng mga kung anik-anik na pagkain, tapos nilalagyan ko ng gulay. Yung hindi niya mapansin kasi nakabalot naman ito. Hindi niya talaga mapapansin ang spinach. Tsaka, ano na ito, magkukulubot na siya, hindi niya na mapapansin talaga. Si Daddy talaga, naku, napakahirap pakainin ng gulay. Si Zoe kumakain naman ng gulay, at saka si Ken, so no problem. Si Daddy lang talaga. Ayan. Tapos lalagay ko na ang eto nga. Ang soup crouton. Mabilis na lang yan to kasi half cook lang naman ang gagawin ko. Hindi ko naman talaga yung pakakaluto as in lutong-luto. Halu-haluin nyo lang. Mga ilang minuto lang. Pero feeling ko naman meron din ganito sa atin yung readily kumbaga sliced na gulay. Naalala ko tuloy nung dati, nung pumupunta kami ng palengke ni Mama Abi, yung pang pinakbit na mga gulay, yung naka-plastic na ng isang ganon, tapos nakakat na yung, kompleto na, kumbaga, meron ng talong, meron ng kalabasa, yung ganyan, tapos nakakat na sila, yung kompleto. Meron mga ganong nabibili sa palengke. Meron na naman sigurong pang lumpia. Pero kung wala pa, magandang business to, no? Yung nakaganyan na gulay. Kaya lang, dapat meron kang sinusuplayan kasi kung hindi, masisira yan agad. Magandang business din yan. Yung benta ng sliced na gulay. Lit. Itong sandok, yung laging nakaganyan sa sa pan, meron akong nabiling, pakita ko sa inyo. Ayun. Yung ganito, yung lalagyan na ng takip at saka ng ito nga yung sandok. Ayan, lalagay mo siya dito. Tapos yung takip yata yung dito. Hala, baliktad data. Hala, kakabobo. Ayan, ganyan siya bali, Tapos yung sandok doon, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan, ganyan siya. Super nice. At least hindi ka na hugas ng lalagyan na ng sandok. So, isi-set aside ko lang to. Tapos, pag malamig na siya, iro-roll ko na sa lumpia. Lagay ko muna siya dito sa gilid. Para aking lalagyan ng Yan. Tapos magluto na tayo ng pansit. Lutuin ko muna tong pansit, mga Jo. Tapos, sunduin ko na ang Zoe. Ayan na ang ating lumpia. Mukhang gising na ang ating Kenneth. Kunin muna natin ang ating Kenneth. Narinig ko na siya, gising na. Hi! Haba ng tulog ng baby. Hi! Hello! Oh, napano? Good morning! Oh, napano ang baby? Hi! Oh. Kunin ka ni Mami. Wait lang. Ang kanyang idlip ng morning. Come on, baby. Oh, hi! Did you have a good sleep? Huh? Did you have a good sleep, baby? Wow, ganda naman ang smile ng baby namin. Gawang ka milk ni Mami na. Tanggalin ko muna yung slipsack mo, nebe. Wait lang. Tanggalin na rin yung slipsack mo. Yes. Did you have a good sleep? Ganito kasi siya pag morning. Idlip talaga siya ng 9 to 11, ganyan. Or 9:30 to 11:30. Isirip naman nag-iising. Gawan ka ng milk ni Mami. Gusto mo ng milk? Na? Mamayang konti. Pahinga ka muna, ha? Bihisan ko muna siya ng pants. Nandyan pa yung mga niya, mga Jo, yung mga foot and mouth disease niya na nung nakamakailan. Ayan, may mga bakas-bakas pa. Na, bakas-bakas pang konti. Pero okay na siya. Wala nang lagnat. Tara, baba muna kami.
Tara. Baba na, bebe. Update sa bahay, mga Jo. Nakasabit na kami ng mga frame dito. Yung dalawang frame ni Zoe tsaka ni Ken. Ayan, oh. Oh, tapos ayun ang entrance. Nasa may ano siya, hallway ng entrance. Oh. Nagluto pa si Mami. Bing! Na. Darating daw ang kaibigan nating si Ruth. Dito siya magla-lunch. Anong oras na ba? 11:15 na dito ng umaga. Uy! Yung labada ni Mami. Tapos na yata. Na. Tapos na. Dito ka muna, be, ha? Walk-walk ka muna dito. Kasi magluto pa si Mami. Patapos na si Mami sa pansit. No. Uy! Pogi naman pala. Na. Pogi. Gawan ko siya ng kanyang lunch. Ito ang kanyang lunch. Tapos, i-boil ko lang ito together. Tapos, lagyan ko ng cheese. Okay na. Na. Gawan ka muna ng lunch ni Mami, ha? Oh, hindi na mag-iyak yun. Oh, hindi mo mag-iyak. Oh, hindi. Oh, tara. Alalalalala. May bisita tayo. Charis. Chuks, 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 chuks. Nagulat. 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 Nagulat siya sa'yo, sis. Wala lang, pahinga ka lang. Gusto mong kape? Sige, sige. Paglit lang, ha? Meron to din sa ano, Albert Heijn, eh. Oo. Hindi naman, ano daw, kababalaghan. Yung leeg mo, Nick. Katitingin niya sa akin, bro. Katitingin niya sa akin, maano na yung leeg mo. Halika. Nakatingin talaga si Ken sa'yo. Halika dito, halika. Sino kaya itong maingay na to? Alam ko, isa lang maingay dito sa bahay. Grabe naman yun, babe. Halika na, halika. Oo. Halika, grabe. Lumusob yan dito kahit maulan. Sige. Magano yung magbabalot ng lumpia. Ay, ang gwapo talaga kami. Pero usog po. Binila siya ng shoes ni Mama Marina. Ang galing. Ay? Ano? Si Tita Ruth yan. Oo. Oh, si Tita Ruth. Bakit ka naiyak? Bakit? Ingay daw, ingay. Ang ingay mo. I'm sorry. Hulo ko. Magkape Ugoy. muna tayo, no? Kape muna. Kape muna. Oo, opo, opo. Opo. Sama daw, sama. Ay, sorry naman. Wow! Pirausog. Hala ko, pirausog. Haloko, haloko. Hala, pinaiyak mo na yang si Kene. Oh, pinaiyak mo. Actually, pinapunta ko siya dito. Sabi ko magbalot siya ng lumpia. Sabi, may pagkain tayo. Wala akong oras. Naubos ang oras. Kasi magsundo na ako ng bata niyan. At least may backup akong kasambahay. Kasambahay. Kapit-bahay. Niluluto ko na yung yung noodles. Tapos ito para kay Ken. Sunduin muna natin ang ating Ate Zoe nga. Kasi lalabas na siya nito. Yoko naman na maghihintay siya doon. Kasama na ang Zoe. Anong gusto kainin? Ano gusto mo i-lunch? Nagre-request kanina. Gusto daw niya ng kanin tsaka... Ano yung gusto mo? Kanin tsaka keep? Chicken? But I made lumpia, ate. Is that okay? Do you like lumpia? Yeah. Okay, let's go. No hug you not time to his house. Yes, of course. Oh, come on ha. No hug you to get maken. Yeah, misschien. De mag wel. Gusto daw niya yung gawin yung Christmas tree ulit nila, Tita Ruth niya. De mag wel. Pwede po. Sige po. Ayusin mo yung bag mo. Careful, madulas ikaw, ha? Sige. Kasi umulan. May baha. Wow, may baha. Let's go home. Tara, kain na tayo. Let's eat. Yeah? Let's eat first.
Gusto daw niya gawin ulit nyo yung ano. Yung Cares Ball? Oo. We finished it. Kamusta ang Kenneth namin? Kamusta ang Kenneth? Ito na ang food ng Ken. Oh, saglit. Saglit lang po. Oh. Sit down. Banana, kamatis, tapos yung ginawa nating noodles para sa kanya. Go, Sakatya! Kain na! Ay, ang pansit! Tang lumpia. Mangan! Kenneth, mangan! Ay, ang sarap naman. Busog na sila. Kaya, nagpapatagtag ng kinain. Pinapanood nila yung vlog ng Tanterot nila. Watch nyo na po, si Pinay Double Dutch. May pa-surprise. May pa-Gcash daw siya, kaya watch nyo na yung vlog niya. Hala kasi ate talaga, sige. Go. Ayan ang kanyang bagong vlog. Ay, sama din ng Kenneth. Ala, nilayasan tayo ng Kenneth. Ikaw kumanta. Kinanta. Tawang-tawa sa sarili. Ay. Ayan diba? Natapos mo ang vlog. Diba, ang galing? Magbihis na tayo kasi may work pa tayo. Na paano ka? Magbihis muna kami kasi may work pa. So nice naman. Thanks, yun lang. Bis na, may work pa kami. Uy. Bye, Ken! Bye! Hatid ko muna ang kanyang ate Zoe papunta sa school. Ano yan? Ay, papunta sa school. Dito payong. Umuulan. Dito. Yes! May dala pang mga kung anik-anik itong batang ito. Si Zoe lang ang hahatid ko sa daycare today kasi nga si Kenneth medyo may sakit pa. Ayoko muna siyang idala doon. No, nak. Zoe. Hi. Hi. Hello. Kasi nandyan naman ang kanilang oma. 3 o'clock lalabas na din naman ang Daddy Teban sa work. No, nak. Hala ka, kadaming dala. Sige. Umuulan. Sige, dito lang naman tayo. Umuulan kasi kailangan kong Ayan na, ito na. Nahatid ko na si Joey. Ako din ito. Naka-gear na rin siya. Kasi Saglit lang, maulan. Sobra. Sobrang ulan. Mag-jacket muna ako. Jacket muna pala. Grabe na ang aking kapula. Jacket to ni Mama. Gamitin ko kasi malaki tong jacket niya. Ay, nako. Ulan ka lang. Susugurin ka namin. Ulan ka lang. Yeah. Wala, may kausap pa ang ating madam. Umuwi na yan. Kadarating lang. I'm already in Precious house. We gonna go. Ay, kailangan nating kapote. Kasi nga, maulan. Pag di tayo nagkapote, naku. Basang-basa ang mangyayari sa atin. Nahatid ko na ang ating ate Zoe. Ang Kenneth nga ay maiwan dito sa bahay kasi nga medyo pa siya. Paano to suotin? Ano ba yan? Bobo. Hala. Hala ka na. Hindi ko na masarap. Kaya mo na. Tapos, ang pants. Todo. Nanonood naman ang ating Kenneth dito sa gilid. Hello! Tingnan mo siya. Nashock siya sa'yo, sis. Kaya nga, mukha bang astronaut na Grabe. Para tayong astronaut dito. Ano ba yun? Tama ba ang sinuot ko? Tama ba ito? Ano ka? Hindi na ako na. Uy! Grabe! Ilagay ko to dito. Hirap kumita ng pera talaga. Ano naman yan? Ang hirap kumita.
Go na kami. Let's go na. Pasok na kami sa work. Ganito ang aming outfitan of the day. Sarado ko nga to. Kenneth, tawag ka ni Oma. Makinig kay Oma, anak. Hala, asa na? Gabihan ko ng aking pamilya. Ay, wala pa man ako sa work na mawis na ako. Pawis ka dito, mamaya. Bye, Kenneth. Tara, go na kami. Ayan na nga aking kasamang astronaut. Full gear din ang astronaut na ito. Ken, bye-bye!